Magandang umaga hapon sa inyong lahat. Pagpasensyahan niyo po ang aking Tagalog. So, buksan po natin ang ating Psalter Hymnals sa page 77 from the back. At diyan po ay titingnan po natin ang ating pagbabasihan ng ating sermon sa hapong ito, yung Article 17 ng Belgic Confession. Page 77, Article 17, The Recovery of Fallen Man. Sabi po dyan, we believe that our most gracious God, in His admirable wisdom and goodness, seeing that man had cast down himself into physical and spiritual death and made himself wholly miserable, was pleased to seek and comfort him when he trembling fled from his presence, promising him that he would give his son, who would be born of a woman, to bruise the head of the serpent, and to make him blessed. Ang ating pong sermon ngayong hapon ay base sa sermon ni Reverend Sheikh Bajema, at ito po ay dineliver ng Lord's Day noong 2008, at ito po ang pagbabasihan ng ating sermon. Ang titulo po ay Pulled Back from the Brink. At ngayong hapon ay titingnan po natin ang nilalaman ng Article 17 sa pamamagitan ng pagbabase sa sermong ito. Malimit po ay ang pinakapaborito nating parte sa panunod po natin ng pelikula ay yung ang genre niya ay mga thriller. Ano po? Mahilig po ba kayo dyan sa mga palabas na nakakatakot? Ano po? Yung hindi naman horror, pero yung nakaka-heart-pounding, kumbaga suspense na medyo maraming mga pangyayaring bigla-bigla na lang ay hindi mo inaasahan. Ano po? At ako po'y mahilig manood ng pelikula, kaya naman sa mga genre ng mga pelikula, ng mga movies, yun po yung hilig ko, yung mga suspense thriller. At pinakamalimit na senaryo na kung saan ay palagi kang nabubulaga, o yung mga bagay na kung saan ay hindi mo malaman kung paano gagawin. Kapag ang scene na ating pinapanood ay yung makita mo meron ng isang pangkat na papatayin. Napanood niyo po ba yung movie Saving Private Ryan? Ano po, napakagandang movie. At nung parting yon na kung saan nandoon na sila, naka-corner na sila roon sa isang lugar na kung saan kailangan nilang bantayan yung lugar na yon at i-maintain yung lugar kasi yung mga German ay parating na roon, kailangan nila i-depensa yung lugar na yon na hindi makapasok. At dahil nga overwhelming yung dami ng kalaban po, talagang inaasahan natin na wala na talaga silang pag-asa. Mamamatay na silang lahat. Napakaraming tangke na naroroon, samantalang ilan lamang sila, parang 12 o 10 lang silang natirang nandoon. Pero isang napakaraming sundalo yung susugod na kailangan po nilang bantayan at pigilan. At sa madaling salita, habang dumarating, habang nakita natin yung lakas ng kalaban, at hanggang dumating yung pagkakataon na talagang wala na. Konti-konti na, ubos na yung kanilang bala, at sa isang ilap, alam natin, lahat sila, they will all going to die. Ano po? Kaya naman,
sa punto na talagang hibla na lamang yung buhay na natitira sa kanila, na maliligtas sila, biglang dumating yung tulong mula sa hanay ng mga sundalo nung mga bilah na nagbabantay. At from there, all of a sudden, biglang naiba yung senaryo. At from the brink of death, bigla silang naligtas. No? Sa isang iglap, inagaw sila mula sa pagtatalo, mula sa kamatayan, ng pagdating ng tulong o rescue ng kanilang mga kasama. Mga pinakamamahal na kapatid, ang ganyang pangyayari ay eksaktong pangyayari kung paano tayo nailigtas noong tayo nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. In the brink of death, nakilala natin ang Panginoon at ganyan pareho kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Kaya naman, ang Article 17 ay ipinakikita yung physical and spiritual death na ang kamatayan ay isang bagay na hindi pinangyari ng mula sa labas. Kung hindi ang kamatayan ay ginawa natin para sa ating mga sarili. At sa kabila ng lahat ng iyon, ang Diyos ay patuloy na sa atin ay nagtiyaga, patuloy na sa atin ay lumingap at in-extend yung kanyang kamay para tayo ligtas sa tiyak na kamatayan. At ito ang istorya ng buong Scripture. Makikita natin sa kabuuan ng kwento ng banal na kasulatan from cover to cover. Ito ay tungkol sa pagliligtas ng Diyos para sa kanyang mga pinili. At tinatawag po natin itong Covenant of Grace, no po. Sa ating pagbasa kanina ng Article 17, makita natin na may tatlong bagay na mahalaga na dapat natin tingnan sa artikulong ito. Hahatiin natin yung Article 17 sa tatlong mahalagang bagay. At ang tatlong aspetong ito ay yung ating bankruptcy. There was nothing left for us. Walang natira sa atin. At yung pangalawa, God went out looking for us. At ang pangatlo ay yung promise, His promise declares He found us. At lahat ng iyan ay makikita natin sa ating teksto, Genesis 3:1 to 24. Ano po? At dito natin babasihan ang mga bagay na ito na ating pag-uusapan. At babasahin ko ang Genesis 3:1 to 24 para sa ating pagkaunawa. Ang Genesis 3, alam natin, ay tumutukoy sa fall ng tao. Sabi diyan, "Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God has made. He said to the woman, 'Did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden?' And the woman said to the serpent, 'We may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden. Neither shall you touch it, lest you die.' But the serpent said to the woman, 'You will not surely die, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.' So when the woman saw the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed
fig leaves together and made themselves loincloths. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. The Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" And he said, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid, because I was naked and I hid myself." He said, "Who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat?" The man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit of the tree, and I ate." Then the Lord God said to the woman, "What is this that you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." The Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock, and above all beasts of the field. In your belly you shall go, and thus you shall eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." To the woman he said, "I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you." And to Adam he said, "Because you have listened to the voice of your wife, and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground. For out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return." Verse 20, the man called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skin and clothed them. Then the Lord God said, "Behold, the man has become like one of us in knowing good and evil. Now lest he reach out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever." Therefore the Lord God sent him out from the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. He drove out the man, and the east of the Garden of Eden he placed the cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Alam po ba natin na ang Genesis 3 ay ang talata sa Biblia na kauna-unahang ipinahayag ang pagliligtas ng Diyos sa tao. Tingnan po natin sa ating basihang artikulo, sa Article 17, yung unang bahagi. Ang sabi diyan, "There was nothing left for us." Ginawa ng Diyos ang mundo dahil ito ay para sa pangangailangan ng tao. Lahat ng bagay ay kanyang hinanda para sa kanila. Binigay sila ng kakayahan para makapagpuri ang tao sa Diyos. Alam po natin yung before the fall, ang paradise o yung Garden of Eden o yung hardin, doon ay tinatamasa ng tao ang kasaganaan. Lahat ng pangangailangan niya naroroon. Lahat ng bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos, ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos. Pero ang lahat ng ito ay nawalan ng kabuluhan nang siya ay nahulog sa kasalanan. Noong sinira
ng tao ang kanyang pakikipagtipan sa Diyos na bago ang lahat ng bagay. Sabi sa ating talatang binasa, "Then the eyes of both of them were open, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made covering for themselves." Nakita natin sa talatang ating binasa na ang tao ay naintindihan na sila'y nakahubad. Simula nung nilikha ang tao, wala namang nakalagay na sila'y nagkaroon ng damit, no po. Sila'y laging nakahubad. Pero nung sandali na sila'y nahulog mula sa kasalanan, natagpuan nila ang sarili nila na sila'y nakahubad. Ano ang kanilang ginawang solusyon? Nagtahi sila ng mga dahon-dahon at itinakip nila sa kanilang hubad na katawan. Sa Bible, kapag sinabi nating hubad, ito ay nagpapahayag ng kahihiyan, vulnerability, kahinaan. At simula noon, ang tao ay nabuhay sa kahihiyan at lagi na siyang nagtatago sa Diyos. Noong nabuksan ang kanilang mga mata, noong nakita nilang sila'y hubad, wala na po silang kakayahan na humarap sa Diyos. Kaya naman, sa pagsandaling yon, ang kamatayan ay pumasok sa eksena. Mas takot sila sa kamatayan kaysa sa Diyos. Ito po. Kaya sabi mismo ng Panginoon sa Matthew 10:28, "Don't be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can kill both soul and body in hell." Totally ang Diyos, ang tao ay lumayo sa Diyos. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa tao sa kanyang Diyos. At doon lamang sa hardin na yon, they declare independence from God. Wala nang kinatatakutang iba ang tao kung hindi ang kanyang sarili. Wala na siyang takot sa Diyos. Ang kinatatakutan niyan mas lalo ay yung kanyang kamatayan. Lahat ng mga bagay na makakasakit sa kanyang physical na katawan, iyon ang kanyang kinatatakutan. Kaya naman, kung titingnan po natin, mga kapatid, apart from God, hindi po natin matatagpuan ang buhay. At sa Article 17, sinasabi rito, na nung ang tao ay nagkasala, ay parehong nagkaroon sila ng physical and spiritual death. Na ibig sabihin, literally, hindi na sila nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Sila ay nabubuhay sa maling pamumuhay. Hindi sila nabubuhay kung saan idinisenyo ng Diyos kung paano sila dapat mamuhay. They rebel against God and hate all that God's made. Hindi na sila masaya sa mga papapalang kanilang tinanggap. Yung mga bagay na pinagkaloob sa kanila ng Diyos, hindi na sila maligaya. At kaya naman alam natin, naging miserable ang kanilang buhay. At yun mismo ang sinasabi ng Article 17. Ang miserableng buhay ay yung patuloy na tumatakas sa presensya ng Diyos. Kung alam natin ang larong taguan, hindi po ba? Lahat tayo nakakapaglaro ng larong taguan. At palagi pong ganyan, ayaw natin magpapahuli na tayo makita kasi ikaw nakita, talo ka na, hindi po ba? Ang buhay ng tao, kung titingnan natin, ganoon din. Tago siya ng tago sa Diyos. Ayaw niya na siya'y haharap sa Diyos. At ayaw niya, kinamumuhian niya na ang Diyos ay magkaroon siya ng relasyon sa Kanya. Kaya nga, ang sinasabi ng Romans 8:20, "For the creation was subjected to prostrations, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it."
Ang tao ay naging miserable. Lahat ng mga bagay sa kanyang buhay ay totally against sa kanya. Ano po? Lahat. Lahat ng mga ultimo blessing nagiging curse sa isang tao. Lahat ng magagandang ginawa ng Diyos para sa kanya, lahat sa kanyang paningin, lahat ng mga bagay nito ay hindi makaka-satisfy sa kanyang pangangailangan. Pero ganoon pa man, ang Diyos ay patuloy na hinanap ang tao. At after ng Paul, doon nagsimula yung covenant of grace. At sabi nga sa Article 17, ang grace na iyan, katulad ng sa pagsisimula, nung dinidescribe niya kung sino ang Diyos, that God is righteous and good, ay yun ang sinasabing grace na kung saan ipinapahayag sa atin na ang biyaya ng Diyos ay hindi matatagpuan sa atin kung hindi ang biyaya ng Diyos ang biyaya ay galing sa Diyos. Kung titingnan po natin, in Genesis 3:15, in-announce ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Sabi sa katalatang ating binasa kanina, "But the Lord God called to the men, where are you?" Nasaan kayo? Of course, alam naman ng Diyos kung nasaan sila nung sila nag-commit ng kasalanan. Sapagkat matapos sila mag-commit ng kasalanan, sinagtago. At nung Diyos ay dumarating, sila ang unang hinanap. Where are you? Nasaan kayo? Itong bagay na sinabing, where are you, ang nagbigay ng bagong pananaw sa atin kung sino itong ating Diyos. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa ng tao, ni Adan at ni Eva, nandoon pa rin ang kanyang paghahanap sa kanila. Nasaan kayo? Nasaan kayo? At dito natin nakita na doon pa namang concern ang Diyos sa tao. Of course, nagalit ang Diyos sa kanilang kasalanan ginawa. Pero hindi po natapos yon, sapagkat yon mismo ang ginawa ng Diyos. Matapos na sila'y mahulog sa kasalanan, hinanap sila ng Diyos. God went out looking for them. Mga kapatid, nakita natin ng sitwasyon. Ang tao, takbo ng takbo mo lang sa Diyos. Pero ang Diyos ay matyagang naghahanap at humahabol sa kanila. Dito natin nakita kung gaano kabuti ang ating Diyos. Ito nga po ang deklarasyon ng Psalms 145. 145 verse 9 declares, "The Lord is good to all. He has compassion on all He has made." Hindi pinababayaan ng Diyos ang mga bagay na kanyang nilikha, bagkos ito'y kanyang pinahahalagahan. Yung bagay na sinabi na ang Diyos ay naghahanap sa atin ay isang bagay na mapagbibigay sa atin ng comfort. Hindi po ba? Na ang Diyos ay naghahanap sa atin at ito ang sinasabi, God went out looking for us, not the other way around. Mali ang sinasabing hinahanap natin ng Diyos. Mali ang sinasabing ang tao ay naghahanap sa Diyos. Kailanman hindi hinanap ng Diyos ang tao. At ito ang sinasabi ng ating talata. Ang tao walang ginawa kundi magtago. Pero ang Diyos went out to look for us, katulad ng nangyari sa Garden of Eden. Kaya nga, ito yung bagay na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Hindi po ba? Ang inyong kaligtasan ay biyaya. Ang Diyos ang gumawa ng inyong kaligtasan, hindi kayo. Kaya sabi niya, kayo ba'y mga nagayuma? Matapos niyong maintindihan at makilala ang Panginoong Jesucristo na sa kanyang ginawa, doon nakasalala ang inyong kaligtasan. Pero bakit ngayon nauwi na naman kayo
sa sarili niyong paggawa. Wala naman kayong ginawa para sa inyong kaligtasan. At doon nga makita po natin, kaya naman sa ating buhay, pananampalataya, iyon ang ating palaging ipinapahayag, na ang Diyos ay mabuti sa atin, na ang Diyos ay palaging sumasa atin. Kahit tayo'y lumayo, ang Diyos ay palaging umaabot sa atin. Palagi niyang hinahanap ang kapakanan ng kanyang mga anak. At dito, nakita po natin, maging sa Belgian Confession, itong bagay na ginawa ni Guido de Brès, na kung saan yung kanyang papahayag sa pamamagitan ng confession na ito, kung paano ginawa ng Diyos ang ating kaligtasan, ay naging issue doon sa mga Anabaptist noong panahon na yon. Ano po? At ang sabi, na itong mga Anabaptist, naniniwala sila na ang kaligtasan ay hindi naunawaan ng mga Kristiyano noon kung paano ito sinulat ng Lumang Tipan. Ang sabi po ng mga ni Guido de Brès, sabi ng mga Anabaptist, mismo yung si Servetus, no po, sinasabi nila na hindi naintindihan ng mga modern Christian, ng mga Old Testament Christian yung kaligtasan. No po, sa kanila, lahat ng nangyari during the Old Testament ay parte ng history ng bansang Israel at walang kinalaman to para sa kanilang kaligtasan. Pero ito po'y pinabubulaanan ng talata ng Genesis 3. Sapagkat kung makikita po natin mabuti, doon pa lamang sa unang-unang aklat ng Bible, yung kumpletong pagliligtas ng Diyos ay sinabi nga roon. Hindi kaila sa ating lahat sa paglalahad ng Old Testament na ang kaligtasan at ang pangako ng Diyos na pagliligtas ay naunawaan ng maraming mga tao na nananampalataya sa Diyos. At makita nga po natin Luke 1:68, noong umawit si Zechariah sa kanyang pag-awit, sabi niya, "Praise be to the Lord, the God of Israel, because He has come and redeemed His people." Ito ang kanyang itinala nung siya umawit matapos na ang Panginoong Jesucristo, alam natin ito yung tinatawag nating mga awitin nung tinala ng Bible, no po, yung Magnificat ni Mary, na nagsasabi na He has helped His servant Israel, remembering to be merciful to Abraham and his descendant forever, even as He said to our fathers. Mga talata na kung saan nagpapahayag na ang mga mananampalatayang katulad ni Mary at katulad ni Zacarias, na alam nila kung ano ang pangako ng Diyos. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi lamang nahayag noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Bagkus ang kaligtasan ay pinahayag na doon pa lamang sa Lumang Tipan at nagkaroon lamang tayo ng malinaw na pagkaunawa sa pagliligtas ng Diyos matapos ma-reveal sa atin ang Panginoong Jesucristo. At itong sinasabi ng Article 57, noong ang mga bagay nito ay kanyang ipinahayag upang bigyan ng paglilinaw ang mga maling katuruan na lumalaganap noong panahon na yon. Kaya naman, pangatlo, ang third aspect ng ating Article 17, we see His promise declares He found us. Makita natin yung pangako ng Diyos, nagdeklara na natagpuan tayo. Una, walang natira sa atin, hindi ba? There was nothing left for us. And then, God went out looking for us. And then, sa pangatlo, His promise declares, He found us. Sabi ng Genesis 3:15, "And the word of God to the serpent when he said, and He will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel."
Ito ang unang pangako regarding sa Savior. Hindi po ba? Una pa lang, Genesis pa lang, ipinangako na ng Diyos ang tagapagligtas. Kung titingnan natin ang Genesis 3:15, it is the promise which sets the foundation for all other promises. Ito yung tinatawag nating proto-evangelium, which literally means the first promise of the gospel. Yung mga Dutch, meron din silang tinatawag, hirap na hirap akong basahin to. Tinignan ko pa sa dictionary kung paano ito binabasa. Sabi sa kanila, sikat tungkol dito sa Genesis 3:15, Moeder Belot. Tama ba yung basa ko niyo, Pastor Jason? Ito po yung sabi ng mga Dutch. Moeder Belot. Parang mother with o daw, sabi ang pagbasa. Pero ang ibig sabihin po nito, the mother of all promises. Because this is the promise which gives birth to all other promises from the Word of God. Itong simula ng pangako ng Diyos na pinagmulan ng lahat ng pangako ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. The New Testament confirms ang mga bagay na ito sa Galatians 4:4, yung binasa natin kanina. But when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive the full rights of sons. Of course, ang sinasabi ni Paul ay nagmumula doon sa Genesis 3:15. Yun ang kanyang reference. Kaya nga, kung titingnan natin ang gospel in a nutshell, sabi ni Martin Luther, the text embraces and comprehends within itself everything noble and glorious that is to be found in the Scripture. Doon pa lamang nagbigay na ng notice ang Diyos sa demonyo. Doon pa lamang. Binigay niya na sa notice niya sa demonyo na kailanman hindi mo pwedeng agawin ang karangalan sa akin. Bagamat nakita natin na yung babae na itinapa sa demonyo ay walang kalaban-laban, ano po? Na talagang kayang-kaya ng demonyo yung babae. Doon siya inireto sa babae. Of course, alam natin ang babae mas mahina kaysa sa lalaki. Pero tingnan natin, babae siya tinapat yung demonyo. Ang sabi ng salita ng Diyos. Pero nakita po natin paano sinira ng Diyos ang gawa ng demonyo sa pamamagitan ng babae na kung saan pinagmulan ng ating Panginoong Jesucristo. This is a major battle He won in His Son, the Lord Jesus Christ. At kung ating papansinin, the book of Revelation sa mismong chapter 12, ito'y halos nasa gitna ng Revelation. Of course, alam natin sa ating pag-aaral na ang book of Revelation ay hindi revelation ni John, but ito ay revelation mismo ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ating titingnang mabuti ang sinasabi ng chapter 12, dito ay inilahad mismo ng Panginoong Jesucristo ang sinasabi ng mga bagay patungkol pa rin sa pagliligtas ng Diyos. There a woman wrapped up with heavenly splendor is about to give birth to a male child who will rule all nations. There is a great and terrible dragon who stands before the woman, ready to eat the child as soon as it's born, but the child is born and escapes. With his mother, he goes into the wilderness prepared by God. Kung titignan natin summary, bagamat iba yung paglalahad, at di natin masyadong nakikita sa pamamagitan lamang ng mga ginamit na style ng pagkukwento estilo ng pagkukwento ng Book of Revelation, makita natin ang tinutukoy dito ay walang iba kung hindi pa rin ang Genesis 3. Then there's a war in heaven sa pagpapatuloy ng Genesis ng chapter 12 ng Genesis ng Revelation. Michael and his angels
fight against the dragon and his angels. The dragon is thrown out of heaven, and knowing his time is short, the dragon, also called the serpent, makes war against the seed of the woman. He bitterly fights against those who keep the commandments of God and who holds to the testimony of Jesus. Ano ang nangyari? Yung deliverance, no po. At kaya naman, kung titingnan natin, it's no surprise that the Christian faith has realized the true worth of the promise. It is in Jesus Christ that all the promise of the Old Testament are yes and amen. In fact, without Him, wala po tayong lahat dito. Ang Biblia, simula una hanggang huli, katulad ng sinasaad ng Article 17, kung paano nirecover ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pinili, ay kwento na palagi nating naririnig. No po? Kaya naman yung tema ng ating Heidelberg, yung tema ng ating buhay pananampalataya ay po nagsasaad ng kung paano ang tao ay nahulog sa kasalanan, kung paano ang tao ay niligtas ng Diyos, at kung paano dapat tayo magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa pagliligtas niya sa atin. Doon pa lamang sa Genesis 3, ngayon ko lang nakita mismo, ano po, ng malinaw na malinaw. Doon pa lang isinaad na kaagad ang gospel na ang tao ay namatay physically and spiritually. Walang natira sa kanya, bankrupt no po ang tao. Pero ganun pa man, nung siya nagkasala, ang tao ay lumabas. Ang Diyos ay lumabas para hanapin siya. Ano po? Doon pa lang ganda. Hinanap siya ng Diyos. Bakit siya hinanap ng Diyos? Of course, para ang biyaya ng Diyos ay mangyari sa kanya. At iyon ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagkakaloob sa amin ng iyong anak. He is the ultimate seed of the woman who once and for all defeated Satan. Kaya naman, Panginoon, dahil sa aming Panginoong Hesukristo, kaya kami naririto para makapagpuri sa inyo. Tagapin niyo nawa ang aming pasasalamat, aming Diyos, sapagkat napakabuti mo po sa amin. At tunay nga po, nasa aming buhay pasasalamat, patuloy na ito ang humubog sa aming mga pananampalataya. Na sa bawat bagay na aming gagawin, sa bawat bagay na aayusin po namin didesisyonan sa aming buhay dito sa lupa, patuloy na may pahayag po namin ang pasasalamat po namin sa inyo. Upang sa ganoon, ito po ang magsilbing biyaya ng iyong pagliligtas sa amin. Mapapurihan po namin kayo sa lahat ng aming mga gagawin pa. Salamat po, Diyos, sa iyong pagliligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.